Itong usapin po sa 200 pesos wage hike, may pahayag po dito ang Palasyo ng Malacanang na pag-aaralan po ito ng Pangulo dahil gusto niya win-win situation. Alam niyo po, ang doon sa comment ng Palasyo na pag-aaralan, ano pa ba dapat pag-aralan? Katulad nga ni Cynthia Villar na allergic sa mga research na yan, dumadami na ang politiko na mangmang. Lalo na yung mga nagsasabing economics graduate daw sila, pero hindi nila alam yung epekto ng pagtataas ng minimum wage at kung ano yung idudulot nito. Well, this is Pinoy Extreme and samahan nyo ko para talakayin kung ano ba ang epekto ng pagtaas ng minimum wage. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Kapag tinaas nyo ang sahod ng mga manggagawa, papaano naman ang ating ekonomiya? Malulugi ang mga negosyo. Kawawa naman ang mga negosyo. Yan ang linya ng mga malalaking negosyante, ng mga oligarko Diba? Pag negosyante ka, branded ka kagad as oligarko. Ganyan sila magpinta doon sa mga negosyo or negosyante na sumusunod naman sa batas. Kasi gusto ng mga yan na isipin nyo na pag mayaman yan, masamang tao yan, oligarko kagad yan, pinagkakakitaan niya kagad yung mga tao, hindi niya binibigay yung proper compensation doon sa trabaho nila. Ganyan sila magpinta ng dumi sa mga taong napagtagumpayan yung buhay nila. Ng ECOP, pansin niyo ho, laging yan ang statement ng ECOP sa lahat ho ng usapin ng pagtataas ng sahod. My answer is this. Alam niyo ho, from 2020 to 2022, yung net income ng top 1,000 corporations more than doubled, 104% increased from 889 billion pesos to 1.8 trillion pesos. Tapos yung net income po ng lahat ng business establishments, it grew from 28%. From 28% noong 2020 to 2.5 trillion pesos in 2021. What does that mean? Ibig sabihin ho, kada taon patuloy na tumataas ang kita ng ating ekonomiya at ng mga negosyo. Lumalaki ang labor productivity o yung aktual na nagagawa ng mga manggagawa na serbisyo at mga produkto. Pero yung sahod ng mga manggagawa over that period, halos hindi ho gumalaw. Ngayon, ang tanong doon, tumaas ba yung productivity dahil sa human labor only? Or dahil nag-invest yung kumpanya sa R&D or Research and Development, sa equipments, sa trainings at kung ano-ano pa? 'Di ba? Manggagawa ba yung gumastos nung mga equipments na yon? Manggagawa ba yung nagbayad ng trainings na yon? Manggagawa ba yung nagbayad ng Research and Development? Yung ibang investment? Hindi. It's the company. Ngayon, kung yung sweldo nyo dapat nakatali siya sa productivity, so ibig sabihin ba nun pag bumaba yung productivity nyo, dapat kaltasan din kayo ng sahod? Diba? Productivity does not necessarily mean na dapat taasan yung sahod nyo kasi maraming dapat i-consider dyan. Una, supply and demand ng labor force. Yung trabaho mo, yung skills mo, gaano karaming tao yung may kayang gumawa niyan. Profit margins or yung laki ng kita ng kumpanya nyo, industry conditions, and cost of living versus cost of doing business. Yan yung mga hindi pinapaliwanag ng mga ganyang klaseng politiko kasi nga gusto lang nilang i-feed yung gusto ng mga mangmang sa tunay na buhay. Ginagamit yung mga tao para magmukha silang tagapagtanggol ng inaapi, tagapagtanggol ng mahihirap, pero hindi nila sinasabi or dinidiscuss yung kabuuang epekto nung gusto nilang mangyari. Kasi nga, pag nabuking yun, hindi sila iboboto ng tao. So the question is, sino hong nakikinabang dito sa paglago ng ekonomiya? Definitely not the workers.
And now, kapag ang manggagawa, sasabihin niya, dapat ho itaas ang sahod. Ang ibig sabihin lang naman ho niyan, dapat makuha namin bilang mga manggagawa yung makatwirang bahagi, the just share in the fruits of production mula doon sa iniambag mismo ng mga manggagawa sa ekonomiya. Ngayon, yung hindi niya pinaliwanag dito ay yung overvaluation ng productivity ng manggagawa. Ano yun? Yun yung pag-overestimate doon sa ginawa or ambag ng manggagawa doon sa kumpanya para humiling ng dagdag sweldo. Katulad nung in-example niya as sa factory ng coach ng mga bags. In-estimate niya na yung nagawa per bag is actually the same value na ginawa nung manggagawa, which is wrong. Maraming kailangang i-consider doon, katulad ng cost, katulad ng raw materials, katulad ng kung ano-ano pang expenses na tinatakel ng kumpanya na hindi naman pinapaliwanag ng mga politiko na gusto lang magpabango sa mga masa kasi nga gusto lang nilang maboto. Hindi nila tinuturo yung tamang way or tamang pang-intindi doon sa kalagayan nila. Parati nilang pinipinta na, oh, kawawa kayo, kinakawawa kayo, so on and so forth. Kasi nga, gusto nilang mag-appear as tagapagligtas, as Messiah ng mga manggagawa. Pero pag sinasabi palagi yan ng mga manggagawa, ano ang unang sinasabi ng mga negosyo, ng mga malalaking negosyante? Malulugi. Pinapakita na nga ho ng datos eh. Kinang-inang datos yan. Saan galing yung datos? Saan? Sa Birdie Foundation? Yung Ibon Foundation na yun, guess who? Kanino siya under? Basic. Sinasabi, palaki ng palaki ang kinikita ng ekonomiya ng mga establishmento, ng mga negosyo. Pero yung mga manggagawa, hindi nagbe-benefit from the economic growth na sinasabi natin. So the data will speak for itself. Hindi totoo na babagsak ang ekonomiya natin. Hindi totoo na malulugi ang mga kumpanya. In fact, GDP o the gross domestic product, year by year, pataas ng pataas. Labor productivity, year by year, pataas ng pataas. But the wages of workers remain the same over the period. Actually, from 2001 to 2018 and from 2020 to 2022, hindi ho nagbabago. Unang-una, wala namang pumipigil sa'yo na umalis sa pagiging minimum wage. Anong kailangan mo? Of course, you need skills. You need skills that needs to be paid higher. Ngayon, kung yung skills mo pang minimum wage lang, tapos hihiling ka ng sweldo na mas mataas sa minimum wage, oh, come on. Sinong niloloko mo dun sa part na yon? Ang hirap kasi sa inyong mga politiko, ginagamit nyo yung kamangmangan ng mga tao. Pinapanatili nyo silang mangmang doon sa aspeto na kung saan magmumukha kayong tagapagligtas. Hindi nyo sila ine-empower na sila mismo kaya nilang umalis sa kahirapan without even you helping them. Diba? Without even you taking the credit. Kasi ang hilig ng mga taga-gobyerno na bigyan ng credit yung mga sarili nila imbes na i-empower yung mga tao para sila mismo ang mag-angat sa sarili nila sa kahirapan. Kasi nga, kailangan nilang i-maintain yung image na tagapagligtas para iboto sila ng iboto, ng iboto, ng iboto. Kasi sa tingin ng mga tao, kailangan nila yung ganyang klaseng tao para iligtas sila, para iangat sila. When? Ang tagal nang sinasabi ng mga politiko yan. Pero hanggat hindi mo nare-realize na ikaw mismo, ikaw lang ang makakapag-angat sa'yo sa hirap by upskilling, hindi ka makakaalis dyan sa kinalalagyan mo. This is Pinoy Extreme.